So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to is i-debunk natin yung mga feelings ng babae. Diba yung mga babae, yung feelings nila is nakabase yan sa mga na-provide ng lalaki. Either good looking face, good genetic, height, which is kasama naman sa looks din yan, yung physique. So, doon nakabase yan. Pero mas nangingibabaw pa rin muka kasi marami akong proof na ito eh. Tsaka, yan, sa mga napro-provide mo, yung status, dami ng pera mo, which is nakaka-provide yan ng mga lavish lifestyle nila ng mga babae. Di ba, hypergamous babae. Kaya nga, the more na nagbibigay ka ng material na gamit sa babae, the more na nag expect sila ng mas madami. So, tumataas expectations nila. Tsaka, the more na, mahirap sila punan. Ganun yung, female nature eh. Hypergamous talaga sila. So, yan. Kagaya ng normie. Yung mga normie, average looking, pasado sa looks threshold, pero walang kilig factor yan. Kasi 'di ba emotional nga yung babae, yung feelings nila base yan sa ano. Sure, masaya sila, masaya. Masaya sila dun sa lalaki na normie kasi nga may pakinabang. So, silbidor yung lalaki, hatid sundo. Nakakakilig naman din talaga yung ganyan. Hindi yung kilig na desire talaga na parang magsisim. Kasi 'di ba sinabi ko naman din sa inyo yan. Kagaya rin yan ng lalaki. Bakit ba maraming lalaki nagsisim? Kasi nga onti yung options ng lalaki. Tapos, mostly naman din ng mga babae sa lipunan is average looking. So, ka-looks match lang din nila. So, kaya maraming lalaki rin nagsisim kasi nga scarcity. Onti yung options ng lalaki. Tapos, mga normie, mahirap makuha. Kaya gano'n nagsisim. So, para sa ordinaryong lalaki, dahil onti yung option mo, malamang yung normie, super ganda na sa'yo yun. Kaya, pagsisilbihan mo talaga. Manlilibre ka, yung mga ganun. So, hindi na iiba ang attraction ng lalaki at babae. Lahat tayo naka-wired base sa nakikita natin, perception. So, yun nga. So, sa mga pangit, sure, may makikita ka dyan na babae na nakikipagrelasyon sa pangit. Pero yung pangit na yun is super bait, tsaka may pera rin. Kagaya ni Wamos, kagaya ni Asian Fuckboy. Pero walang genuine desire. Yung kissing-kissing. Nakita mo ba si Wamos tsaka si Gail na naghahalikan ng laplapan? Nakita mo ba si Asian Fuckboy tsaka si Cherry White na naghahalikan ng laplapan sa mga vlog nila? Wala, di ba? Nakita ko si Wamos humalik kay Gail sa pisngi. Or yung kiss na sa lips pero smack. Ito sinasabi ko, laplapan ah. Kasi yung laplapan, genuine desire yan eh. Sure sa bed, kuwari nasa private na sila Wamos tsaka si Gail, merong ganyan para ma-arouse yung babae. Pero, hindi hindi talaga siya yung genuine desire, yung pagnanasa na kagaya ng Chad. Paano ko to nalaman? Meron akong mga nakaka-SEX dati, which is yung mga, kasi na-consider ko na ng mga na-SEX ko is girlfriend ko kahit short term pa yan. Meron akong mga ganoon. Yung pangalawa kong naging girlfriend, which is tumagal ng 3 months. 21 ako noon, siya 18. Ini-SEX ko siya. Parang naluluha-luha siya. Sabi ko, ba't ko umiiyak? Hindi naman malaki yung edits ko. Which is totoo naman talaga. Hindi naman ako 6 inches or 7 inches. So, 5 lang yung sa akin ah. So, average. Average to. Pero, yun nga, naluluha siya. Hindi niya sinabi na masarap daw. Pero alam ko naman ng rason eh. Dahil sa mukha ko. Sa mukha. Nakatingin siya eh. Tas maluluha-luha. Ganon din yung pangatlo ko. Which is tumagal ng 1 year. Yung pangatlo ko, ganun. First meet up namin.
in-sex ko siya. Tapos, nakita ko na pawis siya, pawisan yung dibdib niya. Aircon naman yung pinag-check-inan namin. Medyo namahalan nga ako nun kasi 500 yun eh. Kasi, sabi ko, tayo na, bali na nga. Kasi doon lang yung na-experience niya. Medyo nahihiya pa siya sa Sogo. Doon pa lang yung na-experience niya. Ako, gusto ko kasi Sogo, mumurahin. So, yun, nakita ko, sabi ko, so, observant kasi ako sa mga nakaka-SEX ko. Nakita ko pinagpapawisan siya. So, yun yung sinasabi ko na iba-iba yung feelings ng babae base sa napro-provide ng lalaki. So, yung genuine desire, yan yung kilig factor, nababasa yung babae, kinikiliti yung tinggil dahil sa look sa mukha. Tapos, normie na babae, normie na lalaki, pero may game. Kuwari, yung mga game na kabulshitan, which is hindi naman ako naniniwala na ganyan. Yun, ang feelings niya dun is, yung kilig niya base sa na-provide mo. Yung kilig niya is base sa na-provide mo, hindi sa mukha. So, masaya siya. Kagaya nga na sinabi ko na sinample ko kay Gail, tsaka kay Cherry White, sa mga naging kapartner nila. Masaya talaga sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, hindi makikipagrelasyon babae kung wala siya mabibenefit sa'yo, sa lalaki. Brief falls law yan. Babae nagdidikta ng conditions. Ibig sabihin ng conditions na sa relasyon, either sa relasyon yan, girlfriend, boyfriend, or pamilya. Kaya nga, di ba, yung mga chad, kasi hindi ko obserbasyon ko lang to sa tatay ko kasi di ba, yung ano yan, once na nasa relasyon ka, ang shit test is 24/7. Ibibetalize ka niyan, bubungangahan ka. Kasi yun yung naririnig ko sa tatay ko. Kaya yung tatay ko, aalis siya ng alas 6. Tapos, dadating siya ng bahay ng mga alas 11, mga ganun. So, parang tulugan niya lang talaga yung bahay namin. Ganun yun simula nung nag-aaral ako hanggang pagtanda. Tapos nambababae pa siya ng iba. Kasi nga, alam na ng tatay ko yung game na pag nagstay ka sa bahay, nagstay ka dun sa babae sa relasyon, gagawin kang beta. Kahit nasabihin mong chad ka pa, kaya nga maraming chad na naproprostrate kasi ginagawa silang beta. Yung parang, ito gawin mo yan. Bakit mo nilagay yung tsinelas dyan? Bakit mo ganyan? Bakit mali yung sampay mo? Bakit yung toothbrush mo nandyan sa gilid? Yung mga ganyan. Kaya nga sinasabi yung bunganga, di ba? Gugustuhin mo rin naman din yun kahit papaano kasi ibig sabihin, any emotion na nai-elicit na babae is positive. Either hate man yan, or happiness, or sadness, or kilig, any emotions na napailisip mo sa babae, ibig sabihin positive yun sa lalaki. Ibig sabihin, nahuhook mo siya, nahuhook. Yung mga high value man, pag-usapan natin yan. Paano ba nahuhook yung mga babae? Sa pera, di ba? Pero hindi pa patol yan. I repeat, hindi pa patol yan ng pangit. Sinasabi ko, normie yung high value man na yan. May itsura yan ng pasado sa threshold ng babae. Pero ang nagpapakilig sa kanya is yung lifestyle na provide nung high value man, which is, bili mo ako ng bag. Promise, pag hindi niya na binili ng bag yung babae na yun, naalis yun eh. Kasi sugar daddy yan eh. Ito rin natuklasan ko. Kaya pala, medyo mahirap din makamatch sa mga dating applications. Kasi ang applications na yan is ginagamit pang pogi. Pero iba na yung standard ngayon. 'Di ba, pogi? Ginagamit na rin pala yan sa sugar daddy site. Kaya yung mga dating apps, Tinder, Bumble, yan dalawa na yan. Okay pa sa FB dating kasi sa FB dating,
meron pa mga mahihirap, normie, papatol din sa mga lalaki na normie average. Pero dyan sa Tinder at Bumble, brutal yan. Kasi dyan sa bayad, dyan sa dating app na yan, paid yan, paid. Ibig sabihin, magbabayad yung lalaki ng libo-libo para yung profile nila mapunta sa taas. So malamang makakabayad ng ganun is may pera. So yung applications na yan, Tinder, tsaka Bumble, sugar daddy apps yan, tsaka pang emotional tampo ng mga pogi no wala namang ganong pera. So yung mga pogi na ine-entertain ng babae na wala namang ganong pera, emotional tampon lang ang mangyayari dun sa pogi. So yung dating app na yan, pampogi lang talaga yan na pang emotional tampon tsaka pang pogi na sugar daddy. So, yan. Lifestyle ang nagpapakilig dun sa mga maraming pera. Gaya nila Andrew Tate. Yan. Tapos sino pa ba yung mga Ibig sabihin na itong mga to, sila Rolo Tomasi. Tapos sino pa ba? Basta yung mga sugar daddy. Si Wamos nga rin eh. Pwede ko na i-consider na sugar daddy din yan eh. Kahit na pareho silang may pera kasi ang babae, hindi naman talaga gagastos yan sa'yo gaano ng pagkalaki-laki. Kahit na pareho kayong kita, ang gagatasan niya pa rin pera mo. Pera mo pa rin. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ang relasyon talaga tsaka ang relasyon sa babae, brief falls law, sila lang talaga makakapakinabang. Tapos sila pa nagdidikta ng conditions. So, kaya yung ibang mga average dyan, tsaka pangit, na meron pa rin babae nag stay sa kanila. Either dalawa na yung anak nila, tapos matatanda na sila, pas na sa prime, which is 25 above sa sa babae, tsaka lalaki. Mga normie to tsaka pangit. Yung prime kasi ng lalaki is same lang din sa babae sa normie. Pero yung normie, medyo may stretch pa yan kahit 35. Basta marami kang pera. So meron kang pang backup. So yun yung napansin ko dito sa mga babae na yung feelings talaga nila na naka-attach sa na pro-provide mo. Marami kasi lalaki na oblivious. Ibig sabihin, wala talaga silang kaalam-alam sa female nature tsaka sa mga nangyayari. Kagaya ng mga pamilyado, 70%. Kala nila normal yung hatid sundo, tapos ikaw pa magluluto, ikaw pa maglalaba, taga-sampay, tapos taga-sundo ng bata. Pag ginawa mo yan, yan kasi nanonormalize, di ba? Kasi ito walang palya talaga to kahapon na naman sa trabaho. Nakarinig na naman ako na yung lalaki nagluluto. Sabi ko, tayo na wala talagang palya to. Promise. Kaya nga tinatanong ko sa inyo lalo na yung mga 25 pataas na lalaki nasa relasyon. Ibig sabihin mga kasal na to. No choice na sila kasi kasal na sila yung mga lalaki. Tapos yung karamihan pa na kasal na lalaki. Kaya nga sila nagpatali dahil wala naman talaga silang ganong options eh. So talagang lulunukin nila yung pagluluto everyday. Promise. Kaya nga itong sinasabi ko sa inyo, minumulat ko yung mata nyo na yung feelings ng babae, nakabase talaga yan sa na-provide mo. Good genetics, yung mukha mo, pogi ka, or pretty boy ka. O, tapos normie na maraming pera, pwede yung normie na may pakinabang, yung silbidor. Kasama na rin yan eh. Sinama ko na yan. Kasi dati hindi nila sinasama yung silbidor eh. Kasi naobserbahan ko to sa kapitbahay ko, yung tisay na kwento ko sa inyo na single mother na pumatol dun sa matangkad na ang pangit talaga. Pero ang pakiramdam niya dun, ang feelings na nai-elicit noon nabibigay nung matangkad na pangit na nagmamanage ng business nila tsaka nagdadrive ng kotse nung babae, which is napamana niya dun, nakuha niya sa tatay niya yung kotse, yung Pajero. So
ang nakukuha niya dun is narcissism, superiority, yung feelings na superior, which is yun talaga yung nakukuha niya. Malamang wala ring sex yun kasi pangit yung lalaki. Tapos, inuutos-utusan lang silbidor. So, pagka ginanong ka ng babae, mababa tingin niya talaga sa'yo. Hanggang dun ka na lang talaga. Kaya, yan yung mga ano, kaya sinasabi ko sa inyo, maging observant kayo eh. Ang pangontra lang talaga dito is ang ball. Ito, pinaulit-ulit ko na to sa dami na na-date ko, 30. Ang ball laging nasa babae. Pag wala ka natatanggap na reciprocation, alis ka. Alis ka. Patigasan, alis ka. Or cut mo na siya. Ganun lang talaga yun. Pero mahirap to gawin sa mga normie tsaka below average kasi wala talaga sila ganong options tsaka wala sila nakaka-date na gaanong maraming date. Kahit date lang ito sinasabi ko kahit date lang. Promise nung pinagyayabang ko sa inyo. Sasabihin ko na pinagyayabang ko na kasi 30 dates. 30 dates para maka-date ka ng ganong kadami. Kahit hindi man mauwi yan, 8 lang na nasibak ko doon sa 30 dates na naging karelasyon ko. 30 dates, ibig sabihin, yung mukha mo, mukha mo talaga magugustuhan. Kaya yan, lookism na yan, sinasabi ko sa inyo, yan talaga nangingibabaw sa lahat. Sure, pangalawa na lang yung profession ko, which is pang-backup din talaga. Kaya nga medyo pumapalag pa rin yun. Alam ko naman yun eh, kung bakit ako nagugusto ng babae sa edad ko na to. Dahil ang iniisip nila ay security. Dahil may trabaho ako tsaka sa profession ko. Yun lang naman yun eh. Tsaka yung ibang, syempre malalaman din nila yan eh. Sa una hindi nila malalaman kasi hindi ko naman sinasabi talaga yan eh. Tapos sooner or later, after mo na masibak sila, nalalaman rin nila yan. Alam ko na rin katayuan ko na for ginagamit lang naman nila ako for security. Pero ako, ang ball laging nasa kanila. So, bahala ka dyan. Walang reciprocation o aalis ako, bahala kayo dyan. Di bali na maging single ako, bahala kayo dyan. Kaysa gamitin ako. Alam ko naman na pang-backup na lang ako kasi dahil sa age pill eh. Kaya kayong mga sinungaling kayo, yung mga nakikita ko nagko-comment dito, tangina bakit ako 41 na ako, meron pa rin ako nadadali na 23 pagtingin mo sa mukha. Tapos meron inaamin pa nila, servidor sila, provider. Naku, huwag nyo na akong paglulukuhin. Hindi naman talaga makikipagrelasyon yung babae kung wala talaga sila mabibenefit na madami. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung feelings ng babae, yung kilig factor, base yan sa napro-provide mo. Tinanong ko na yung girlfriend ko niyan, bakit yung mga katrabaho niya na below sa looks or average looking nagkaka-girlfriend dahil sa napro-provide, naglilibre ng pagkain, mga ganyan. Oh, yung kaibigan ng girlfriend ko, oh, pinatulan niya yung lalaking ah, Uber driver kasi nga may napro-provide. O malaki kaya kita ng Uber. Tapos yung Uber driver naging slacker, hindi na nagtrabaho. Puchat, kinat na ng babae. Hindi na niya kinontak, ginost na niya. Sabi ko sa inyo, ganun yan. Base talaga sa na-provide mo. Pag normie ka, continuous provider talaga yan. Ang dami kasing delusional dito na ayaw pa nila tanggapin na talagang ganun talaga ang game. Actually, ang game talaga yung babae. Kasi kasi ito pa ididibang ko yung love ng lalaki. Pucha, walang love ang lalaki. Kaya ka continuous na ginagawa mo yan dahil sa pepe. Pero kung maraming pepe na dumadating sa'yo, tingin mo ba gagawin mo yun? Less effort gagawin mo tsaka minimal investment kasi nakukuha mo yung maraming pepe eh. So kung marami kang pepe na nakukuha, kaya nga yung mga lalaki na na pogi, dahil marami naman silang options, which is 3 lang naman talaga or 5. Hindi ako naniniwala sa 20, putang ina. Kasi nungalingan yan dahil kukuha ng oras yan, effort.
tapos konting pera kahit papaano. So, yung mga pogi na yan, 3 lang din yan hanggang 5, yung mga rotation yan. Hindi ako naniniwala na, ano, ano ka, hypergamos kaya babae. Hindi yan basta-basta. Lalo na ngayon, alam na nila yung game. Wala nang game na, pati yung, meet tayo, tapos unang date, yayayain mo na mag-sex. Which is lahat naman ng lalaki, ganun na eh. Syempre, pagka yung babae, tumataas na body count. Wala na uling papayag yan sa ganyan. Tapos, kahit sabihin mo pa yung mga 18 years old, matataas na rin body count ng mga yan. Kaya, wala nang game talaga ngayon. Wala nang game. Yung feelings na yan, feelings ng babae, base yan na sa na-provide mo. Good genetics, poging mukha, na may pera naman, or stable job kahit papaano. Or, normie na maraming pera at silbidor pa. Yun lang naman talaga yan. O kung pangit pa. Kung pangit ka, kailangan mo maging super bait at may status ka pa. Kahit sabihin na natin hindi super yaman, may status ka or fame. Kagaya ni Wamos. Kagaya ni Asian Pacboy. Kasi meron ako nakitang statistics na ginagamit niya lang si Boy Tapang. 4 million lang yung followers ni Cherry White. Tapos si Boy Tapang is 3 million sa Facebook to Tapos yung naging karelasyon niya si Boy Tapang within a week naging 6 million. Hindi ba panggagamit yun? Ganon din yung kay LJ, yung unang naging ex niya na hindi naman niya nasibak. Na habol lang talaga is clout tsaka yung mga followers. Parang funneling na lang nangyari. Finanel yung mga followers ni Boy Tapang papunta kay Cherry White. Kasi susubaybayan. Di ba yung mga diehard Boy Tapang na mga followers, fina-follow nila kung magkakaroon ng matinong girlfriend si Boy Tapang. So, biruin mo 4 million to 6 million followers. Malamang masaya si Cherry White doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung feelings ng babae, yung hot and cold. Di ba kasi yung hot and cold narinig ko na rin yan sa game yan yung game. Yung game na yan, eto ulitin ko yan, gagana lang yung game na yan kung attracted na siya sa'yo. Kung attracted, paano ko nalaman yan? Ako, introvert ako. Wala naman ako talagang game Nagpapakatotoo lang ako So, kung kala kasi ng babae, nanggigame ako, yung mga ganyan push and pull. Hindi ako nanggigame. Conceited lang ako kasi nga, alam ko naman yung na ginagamit lang ako dahil nga for future beta box. Yun lang naman talaga yun O sugar daddy kung ano pa man yan. So, kaya yung sinasabi kong game na yan, bullshit yan, bullshit. Walang game sa mukha mo. Yung game is tatalab na lang yan kung attracted na yung babae sa'yo. Yung mga lalaki na, high value kuno, na maraming pera, na wala silang game, promise. Once na nag-stop sila ng bigay ng bag, cellphone, kung ano, yung mga sugar daddy, kagaya nila Andrew Tate, tapos Rolo Tomasi, yan, pag nag-stop na yan, alis na rin babae. So, ang game mo dun is beta box kak. Ang game ng lalaki dun is pera. Kasi para sa akin, kung ang game is yung push and pull, 'di ba? Sabi nila ganun, push and pull. Ang game ng high value man pera. Sabihin na natin game din talaga yun, pero pangit na game yun. Siguro kung marami ka talagang pera, okay din na game yun. Kaso walang genuine desire talaga. Gano'n mo, tinitira mo yung babae. Walang emotion, as in parang starfish lang talaga.
wala siyang kilig factor, wala lang mangka-react-reaction. Tapos sabay pag tinanong mo, cold yung sasabihin. Parang prostitute. Eh puta kung ganun lang, mag-prostitute ka na lang. Kasi wala lang namang reaction. Kasi 'di ba, gusto mo rin naman kahit papaano yung babae na kinikilig or nasasarapan sa ginagawa mo. Eh paano kung tinitira mo nakatingin lang sa'yo? Parang starfish. Pucha, hindi ka gaganahan nun. Game lang dahil sa pera. Malamang si Mark Zuckerberg ganun yun. Si Jeff Bezos. Si Jeff Bezos, ganun din yun. So, paano? Yun lang. Ang feelings ng babae is base sa na-provide mo. Peace.